Ako po nagpapasalamat sa buong isang linggo. Hindi naman po ligid sa inyo na pareho kami mag-asawa, walang trabaho sa ngayon. So, purihin ang Diyos, bagamat walang trabaho, pero patuloy pa rin kaming binubuhay ng Diyos. Amen. Like, share, subscribe. Pagpalang umaga na po sa ating lahat. Na sa umagang ito po ngayon ang araw ng ating pasasalamat. Nasa pasasalamat, hindi po yun sa ngayon lang, kundi sa lahat ng oras, umaga at gabi, yun po ay talagang papasalamat po natin sa ating Panginoon. Na marapat lamang po siya na ating pasalamatan sa lahat ng oras at panahon. Di ba po kaya yun? Salamat po sa ating Panginoon. Sa umagang ito, talagang mapalad po tayong lahat na ginising tayo ng ating Panginoon na napakaganda ng ating umaga. Di ba po? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya yun, nadalo po tayo sa ating Panginoon bilang pasalamatan po natin. Naluman po ang ating mga naranasan, di ba po? Hindi man po ito medyo maganda, pero ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon na talagang kahit na ano po ang mga dumarating sa ating mga pagsubok, mga sakit karamdaman, ito ay patuloy po natin pasalamat sa ating Panginoon at marapat lamang po na ibalik po natin sa Kanya ang ating pasasalamat. Di ba po? Kaya yun, samahan niyo po ako sa Lucas chapter 17 verse 11. Sabi po dito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 itungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. 14. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Di ba po? Kung alin pa yung Samaritano, yung po ang nagbalik loob upang magpasalamat. Sabi niya po dito, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? 19. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Siya po ay nakita ng ating Panginoon, ay isa lamang po ang nagbalik at nagpasalamat. Wala pong iba kundi ang isang Samaritano. Siya po ang nagbalik loob upang magpasalamat sa ating Panginoon. Na hinahanap po yung siyam na pagkatapos pinagaling at pinagtagumpay ay hindi na po nakaalala sa ating Panginoon at hindi po nagbalik loob at magpasalamat. Ngunit ang isang Samaritano, yun lamang po ang nagpasalamat. Kaya yun sa ating mga buhay, di ba po? Hinahanapan po tayo ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po ang pasalamat sa bawat isa sa atin na yun po ay kailangan po ng ating Panginoon marinig ngayon. Sa buhay po ni Mami Susan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Napakabuti po ng Diyos sa atin sa bawat isa, no? So, Lord, good morning po. Salamat po sa lahat. Ako po nagpapasalamat sa buong isang linggo. Hindi naman po ligid sa inyo na pareho kami mag-asawa, walang trabaho sa ngayon. So, purihin ang Diyos. Bagamat walang trabaho, pero patuloy pa rin kaming binubuhay ng Diyos. Amen. Sabi ko nga, Lord, bahala ka na. So, nung nakaraan ng araw, wala kasi kaming bigas. Doon sa Malis na iwan ko, kunti na naman yung bigas sa Malis namin, yung mga 2 kilo lang. Hindi namin nadala dito. Sabi ko, Lord,
Kala ka na? Kala ko nga, maglulugaw kami eh. Kasi kung tinanong lagay doon sa ano, sabi ko, kinabukasan, nagtaka ako. Talagang ang Lord talaga napakagaling. Amen. Lord. Talagang gagawa siya ng parang kahit alam niya ang pangangailangan mo. Talagang, kahit na naman hindi ko sinabi magdala ng bigas, nagdala ng bigas. Purihin ang Diyos si Steven. Gulat ako, be, bakit nagdala ng bigas? Wala na, gusto ko lang, purihin ang Diyos. No? Sabi ko talaga, ang Diyos, hindi ka pinababayaan kahit kailan. Sabi ko, Lord, thank you. Tapos, sunod-sunod yun, pagdala naman ni Steven, sunod na araw naman, nagdala naman si Simon. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. No? Sabi ko, kaya kayo walang mga trabaho, kung kayo'y nandiyan lang, naglingkod kayo sa Diyos, talagang totoo yun. Hindi kayo pababayan ng Diyos kahit kailan. Bagamat magkukulang tayo paminsan-minsan, pero ang pangako ng Diyos, hindi kailan siya magpapabaya sa atin na kanyang pangako. Amen? So, unang sa ano po, nais ko pong ipaalam sa inyo na this coming Sunday, 3:40 p.m., pa-flight na po kami ni Carlene sa Mindanao. So, nalangin ko, tulungan niyo ko sa panalangin, nawa po sa pag-uwi ko, sa paghatid sa kanya. And then, may susundin din po ako ng mga DX. At ang plano ko, kung iloob ng Lord, bago sila mapunta sa accommodation, gusto ko makapunta muna sila sa church. So, expected na commit sa akin ng tao kahapon ay 10. Sabi ko, Lord, sabi ko masasawa ko pa, tuloy lang tayo sa Panginoon, tinamili tayo pinababayaan. Amen. So, sa 10 na yan, sabi niya, Ma'am, hindi lang po yan 10. Kung tuloy-tuloy po ang ating usapan, kahit pa 20, buwan-buwan ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, purihin ng Diyos. Ito na yung sinasabi ko, Lord, na yung pinangako ko sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng magandang anak buhay, na hindi ako, kasi hindi ko na talaga pinangako ko na talaga sa Lord, na hindi na talaga ako pupunta sa mga kung saan-saan. Hindi naman sa kalaman ni Pastora na bago ako mapunta sa church, pabalik dito, umiikot ako sa mga pasuganan, sa piryahan. So sabi ko, hindi din pala wala din ang katahimikan ng buhay mo. Yung pera libo-libo dumating sa kamay mo, isang gabi, 10,000, 5,000, isang gabi, parang bula lang dinawawala. Kasi pera na po sa hindi maganda. Pero pagkabat gano'n, sabi ko, Lord, hindi naman ako nagnakaw. Pero yung pera na talaga hindi sa galing sa Kanya. So sabi ko, Lord, ang pakiusap ko sa iyo, Lord, promise ko po, hindi na po ako pupunta kung saan. Sa iyo lang po talaga ako pupunta. Aasa na lang po ako sa iyo. Wala na kami dalawang mag-asawa. Bagamat nawala siyang trabaho, pero nandiyan naman nagpalalim kami pare-pareho sa Lord. So dalangin ko po na sa buhay ko, pag uwi ko sa Mindanao, na pa rin ako sa salita ng Diyos. So tulungan niyo po ako sa aming lipad ni Carmen. So, maybe 1 week lang ako doon, pag nakuha ko yung 10 or 5 pinakamababa, makabalik ako dito. At saka, salamat din ako sa Lord, nung biyahe namin ni Sis Jeneline sa Manila. So, purin ang Diyos, this is an interview. Lahat, kompleto na siya. Then sabi ko, Lord, as soon as possible, huwag mo nang paabuti naman. Mahabang panahon na matawagan sa kanyang amo. So sabi, binalita sa akin ni Mamadol kagabi na tinawagan daw siya ng amo niyang lalaki. Sabi ko, purihin ang Diyos, kasunod na niyan medical. So sabi ko nga, pag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo, wala ka nang magagawa. Basta good ang itinanim mo sa Kanya. Purihin talaga ang Diyos, babalik at babalik sa iyo. Puro kabutihan. Amen po, salamat po, at sa Diyos po ang papuri. Amen. Natulay nga po na mabuti ang Diyos sa buhay po ni Mami Susan. Iba po talaga ang Panginoon ay hindi po talaga nagpapabaya. Talagang siya lamang po talaga ang ating unahin. Di ba po? Kasi siya po ang magpaplano sa lahat. Di ba po? Kaya yun, maraming salamat sa buhay po ni Mami Susan na ginamit po siya ng Panginoon para ang Ayun, salamat po sa Panginoon na sabi nga po niya dito sa Pilipos, chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. At sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Yan, salamat po sa buhay po ni Mami Susan na talagang patuloy siya pong sinasamahan natin Panginoon. Ngayon, naglilingkod po sa Panginoon. At sino pa po ang magpasalamat
Sabay po ni Sir Ganay sa palakpakan po natin. Pagpalang mga po sa amin lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa isang linggong kalakasan, sa isang linggong katagumpayan, at sa isang linggong mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na simula po talaga ng aking napunta, napadpad sa dakong ito, na kung saan itong lugar na ito po ay banal, at nandito po ang Diyos. Doon ko rin po napatunayan na nung ako po ay ito na po yung aking buhay. Pinapabayaan ko na po magamit sa Panginoon ay ako rin nga po naranasan ko ang pagbabago ng aking buhay. Amen. At sa kabila rin po ng ginagawa ng Diablo sa aking buhay, alam niyo rin po ba na nagpapasalamat ako na tunay nga na binabago ng Diyos mula ulo hanggang talampakan sa aking buhay. Siyempre, yung sa aming relasyong mag-asawa, lagi siyang nakapundasyon. Nagpapasalamat ako na talaga po napakasaya pag nasa Diyos ka. Bagamat umiiyak, hindi iyak na nahihirapan ka, hindi ko ginitiyak na natutuwa ka kasi bakit ka nandito, bakit pinagtatagumpay ka ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ano man yung ginagawa ng Diablo. Dahil ang pakasarap po pala talaga ng Diyos. Pag nakita na po pala talaga ng Lord na pinagtatanggol mo rin po siya, nilalaban mo siya, wala ka man, meron ka man, gusto niya nandyan ka, tutulungan ka po, tutulungan ka niya sa aking pagbabasa ko na kayo napakabuti, napakalaking impact po sa buhay ko, sa buong pagkatao ko. At doon ko na rin na-share, hindi po, na-amaze din po ako na kapag ako nagtitinda sa ating buhay, hindi mo pumigit sa inyo na mayroon din po akong mga alalahanin, mga problema. Pero napakabuti ko ng Diyos na pag may tao pa po na sinishare mo si Jesus, na-amaze ako kasi sabi ko nga, pag pala ito nasa Diyos, yung problema mo, sabi ko kasi sinishare ko sa kanya si Jesus. Noong time na yun, meron din ako siyempre kung pinagdaraanan, siyempre nandun ka rin po sa sitwasyon na meron ka rin pong pamilya, may mga bagay pong pangailangan. Nung sinishare ko sa kanya yun, parang sabi ko, ang galing pala pag nasa Diyos ka, kasi pag mamaturin ka po ni Jesus, kasi sabi ko doon sa babae, sinishare ko, sabi ko, mabuti po ang Diyos, ano man yung naranasan mo, nandiyan siya, handa ka niyang tulungan, lumapit ka lang po sa kanya. At ako nga, parang natututo din ako kung bagamat nagsasalita ako ng gano'n, hallelujah, ay ako po ay parang bakit ako nag-aalala? Bakit ako nag-aalala? Diyos. Pag-alis ng babae, sinare ko si Jesus, sabi ko, Lord, purihin sa Diyos. Ayun, nagpapatugtog ako ng mga worship. Sabi ko nga hindi ko ako ginagawa mo dyan. Ginagawa mo lang, pinapahirapan mo lang ako. Jesus, yung sinasabi ni Mami, ako naglalakad siya. Di ba? May nakashock na, nakashock. Ginagawa ko yung pag ako nandun sa mga pinapakita na dyan. Jesus, Jesus. Sabi ko, napakabuti. Ano niyo po pala, yung mga bagay na yan, kung iisipin natin parang, anong halaga? Napakalaki po pala ng halaga. Kasi, katapos ko, nung nagkashock ka, bakit ang balik? Wala na. Balik ka na po ako yun. Hindi ka na natin ipano yung wala. Kung ano yung mga nandiyan pa, basta, diretso pa. Kaya po salamat sa mga lingkod ng Diyos, sa mga yung pastoral natin, na tayo po yung nakakarinig ng kanya pong galing sa Diyos at pinakatay sa buhay ko. Yun po, salamat po sa Panginoon at sa kanya po, sa Diyos po lahat ang kapatid. Amen. Amen. Salamat po sa pagkakulit sa talagang pinagmamalaki na po ang ating Diyos na buhay sa Jesus My Life. Talagang yun lang talagang ang ating Diyos ay Lord. Kaya yan sa buhay ko, Mr. Junari, sa maraming salamat po sa kanyang buhay na tuluyan na po siyang binago ng ating Panginoon. Di ba po? Kasi siya po ay talagang taos-puso lumalapit sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa awit 55 verse 22. Ilaga kayawi iyong suliranin, alalayan, at ipagtatanggol rin ang taong matuwid niya. Kaya yung salamat po sa kwento ni Esther Binaris, wala na po tayong oras. Sa mga laboys naman po tayo, talagang kulang po ang oras natin. Sa boys po, kahit isa na lang po. Sa buhay po ni Brother Ross. Salamat. Salamat po muna sa buhay po ni Parang harap po sa inyo lahat. Nais ko po magpasalamat sa ating buhay ng Diyos sa isang linggong pagkalinga at
gabay sa aming pamilya. Tunay nga po na dapat na hindi ka mangambay. Kung ako po, minsan, dumarating sa buhay kayo nangangamba, pero pag ako'y tumawag sa Panginoon, natutupad naman yung mga kagustuhan ko. Meron ako akong gustong share sa inyo na ito po ay 1,000 na po akong binibigita sa tricycle. Pero maliit man po ang kitain, pero nakaka-amaze talaga. Namamangha ko dahil talagang nagugusto. Nagugusto kahit maliit, kahit malaki. Kaya, yun nga sinasabi, magtiwala lang kayo na kahit na wala kayong trabaho. Ba? Narinig ko pa ngayon, wala trabaho, pinakakain ng Diyos. Ako pa rin yung trabaho. Kaya, natutuwa ka sa ating Panginoon dahil tunay na pag nasa Panginoon tayo, nasa mabuting kamay tayo. Sa Diyos ang pagpuro. Salamat sa Diyos sa buhay po ni Brother Ross. Talagang isa rin po siya nagpupunyagi na makapagpatuloy sa ating Panginoon sa paglilingkod. Kaya yun, alam niyo po, ano man po ang ating idalangin sa ating Panginoon, ay yun po ay talagang naririnig niya po. Nasabi, may yun po tayong Jeremiah 33 verse 3. Yun po, panghawakan po natin yun na kapag tayo ay patuloy na manalangin sa Kanya, ay tutugunin po tayo ng ating Panginoon. At kung hindi po tayo lumapit at manalangin, wala po tutugunin ang ating Panginoon. Kaya yun, patuloy lang po tayo manalangin. Yun po, pinakamahalaga po yan ang panalangin na isa rin po yun na laging maririnig na ating Panginoon. Kaya yun, maraming salamat po sa buhay po ni Brother Ross na talagang patuloy lang po tayo sumunod sa kanyang kalooban na talagang ang kalooban niya mangyari, maganap na lang po ang pasalamat at ihanda niyo na lang po ang iyong pasalamat sa sunod na linggo. Na yun po talagang kapos na po yung oras. Ngayon ako naman po ang magpapasalamat sa aking buhay na talagang ang Diyos po talaga hindi po nagpapabaya na talagang yun po sa Jeremiah 33 verse 3 na manalangin lang po tayo na manalangin. Talagang hindi po tayo papabaya ng ating mga Panginoon. At ano man ang ating hilingin sa ating Panginoon ay patuloy niya po itong pakikinggan. Hindi wag po tayo mawala ng pag-asa. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Isa namin po ako. Kaya yun, salamat po sa Panginoon na yun po talagang umaasa na po ako sa kanyang kabag at awa para sa akin at sa ating lahat. Kaya yun, maraming salamat. Isunod nyo na po ang sunod na gawain sa buhay po ni Sir Marky, ang pangako natin Panginoon.